Hi guys, welcome. My name is Ronald. Isa po akong OFW dito sa Singapore. I make travel guides, travel tips going to Philippines and Singapore. If you are new to my channel, please consider subscribing. Marami po tayong mga useful videos, travel requirements guide, and mga OFW, welcome po. Marami tayong mga tutorial guides para sa inyo. So sa video na to, pag-uusapan natin yung mga kailangan nyong i-prepare. Mga bagay na dapat nyong malaman. Kung OFW ka or turista, please watch this video at baka makatulong to sa'yo if you have a flight or upcoming flight. Kasi diba pag December, marami sa atin yung gustong umuwi ng Pilipinas. So yung iba gustong mag-travel, bumisita sa abroad, bisitahin yung family, yung jowa, your... Number 1 is yung mga regalo o listahan ng mga gusto nyo bilhin. Make sure na kompleto nyo yung mga pagbilin ng family nyo or it's in order at wala kayong nakalimutan. Kung meron man kayong nakalimutan bilhin, you can still do it. Check nyo na lang din sa mga malapit na store sa airport or along your way. For OFW naman, kunyari meron kayong gustong iuwi from abroad to Philippines, so make sure na nakapack ng maayos yung gamit na yon para hindi siya masira sa trip. Or ilagay nyo na rin sa box kasi baka masyado siya malaki, hindi pwedeng ilagay sa maleta. I-separate or i-group yung mga gamit. So for example, meron kayong pasalubong na dadalhin or mga items na magkakasama dapat. Si Family A and Family B. So mas maganda na naka-plastic na lahat ng para kay Family A. Make sure na nakahiwalay yung dapat ilagay sa check-in and luggage. Kung wala naman kayong check-in, hand carry lang, make sure na yung mga laman nun is pwedeng dalhin sa aeroplano. Sa hand carry, yung mga dry na pagkain or mga luto, kapag meron kayong nadalang bawal, ko-confiscate nila yan. Meron po ang video kung ano yung mga pwede nyong dalhin at mga bawal dalhin. Kapag meron kayong dalang mga meat, frozen meat, babasagin, and mga liquid, nilalagay sa check-in. Weigh your baggage or timbangin. Kung wala kayong timbangan sa bahay, pwede siyang gawin sa airport. Pero kasi kung solo traveler nga kayo and first time, tapos sumobra yung dala nyo, no choice kayo, kailangan yung iwan or itapon yung mga gamit. Kung meron kayong hand carry, make sure na 7 kg lang siya, hindi lalagpas ng 8. Depende kasi sa airline, minsan papayag sila na 7.2 or 7.5. Para naman sa check-in, maleta, ito medyo stricto. Kailangan talaga 20 kg. Depende sa package na kinuha nyo. Kapag sumobra kayo, napakamahal po ng excess baggage. So, iiwasan nyo yan. Kung meron po kayong balikbayan box, make sure na binalot siya ng maayos. Marami kayong tape na nilagay. Tapos yung shipping details, yung address ng tatanggap, make sure na tama yung pangalan, cellphone number, address. Alam mo naman sa Pilipinas, di ba, pag nakatanggap ka nito, it's like opening Santa Claus gift. Iba-iba ang requirements bawat bansa na pupuntahan nyo. Kung uuwi kayo ng Philippines, madali lang. Ang kailangan nyo lang is passport, flight itinerary, ticket, and yung e-travel arrival. Ngayon, kung pupunta naman kayo sa ibang bansa, make sure na alam nyo yung mga dadali nyo. Also take note, dadaan kayo sa Philippine Immigration. If you need any tutorial videos, please check my channel. Marami po tayo yan. Kindly prepare all the documents at aralin mabuti ang mga requirements ng mga bansa na pupuntahan nyo. For OFW po ito, siguraduhin nyo na okay na lahat ng documents nyo for OEC and yung work contract nyo, verified na siya sa Philippine Embassy kasi hindi nyo siya verify sa Pilipinas kung manggagaling kayong abroad or first time nyo. And besides that, updated yung passport nyo, yung work visa. So, take note lang, check all your OFW documents and requirements. If you need guide, again, meron po tayong mga video na makakatulong para sa inyo. Para naman sa OFW Pass, don't worry, hindi pa po siya kailangan. So, mag-focus lang tayo sa existing na online services ng DMW. Doon pa din po lahat nakasalalay ang mga OFW for getting an exit clearance or palabas ng Philippines. As an OFW or hindi kayo matagal na kayong hindi nakabalik ng Philippines,
make sure na meron kayong Philippine peso or pocket money. Kung mag-isa lang kayo babalik ng Philippines at walang susundo sa inyo, it's best na meron pa din kayong Philippine peso na gagamitin. Kung wala rin kayong Philippine number, meron po sa airport, kumuha na lang kayo ng Philippine number. Pwede naman siyang gamitin abroad, automatic magro-roaming siya. Ngayon, kung sa ibang bansa naman kayo pupunta, dapat meron din kayong dalang dollars. Pocket money lang din, US dollars, Singapore dollars, yan. In case lang na kailangan ninyo. And lastly guys, be on time. Huwag po tayo magpapalit sa flight natin. Lagi nilang sinasabi 2 hours before your flight. I recommend guys, gawin nyo na 3 hours before your flight. Kasi you won't know kung anong klaseng delay magkakaroon. Meron kayong naiwan bigla or merong traffic. Pero wag naman sana. Yun lang muna guys. And thanks for watching if you are still here. Have a safe flight. If you haven't subscribed, please do. And I will see you on my next video.